Shalom, shalom. Aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po inyong kapatid, si kapatid na Roland Dante, na muli na naman po ay binigyan ng pagkakataon ng ating Rabbi, Yeshua HaMashiach, na magbigay na naman po ng aral para sa lalo pong ikatitibay ng ating pananampalataya sa pag-asa na ibinigay sa atin na isang araw tayo po ay makakabahagi sa kaharian ng Ama na ipinangako niya sa atin bago po siya bumalik at ngayon nakaupo sa kanang bahagi ng ating Amang nasa langit. Ano po? Hallelujah! Mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ngayon may kinalaman sa pananampalataya. Alam naman po natin na nung nakaraang aral binigyan natin ng tinatawag na kahulugan ang salitang pananampalataya. Ngayon naman tuturuan naman tayo ng ating Rabbi kung paano mamuhay, kung paano lumakad ng may pananampalataya. Kasi sa isang tao, napakadaling sabihin na sila'y sumasampalataya sa ating Rabbi. Napakadaling sabihin na sila'y naniniwala na may Ama. Napakadaling sabihin na sila'y naniniwala ng ating Rabbi ang siyang ipinadala ng ating Ama dito sa lupa na sukat nating ikaligtas. Pero talasasin natin, ang mga demonyo ay kilala din si Amang Yahweh. Kilala din nila ang ating Rabbi. Naniniwala sila na ang Rabbi ay ang bugtong na anak ng ating Ama. Nanginginig pa nga sila sa takot Pero sila ba'y pinangakuan ng tinatawag na buhay na walang hanggan? Sila ba'y pinangakuan ng tinatawag na tagapagmana sa kaharian ng Ama? Hindi po. Kaya talasasin po natin, kung tayo na nagsasabing tayong may pananampalataya, kasama tayo sa sinasabing magmamana sa tinatawag na kaharian ng Ama. Dahil nasusulat po sa Hebreo na sinasabi na ang pananampalataya ay yung pag-asa. Pag-asa na kung walang pananampalataya ay hindi natin pwedeng gawing kalugod-lugod ang paningin ng Ama sa atin. Kaya dapat tayong may pananampalataya. Now, ang tanong, paano ba mamuhay? Paano lumakad ng may pananampalataya? So, talasasin po natin na may mababasa po dito sa pangalawang Korinto. Ito yung pangalawang Korinto, chapter 5, verse 7. Na mababasa natin dito, yung sinabi ni Apostol Saulo sa mga taga-Korinto. Dito pa lang sa unang verse natin mga kapatid, mapapatunayan na natin kung tayo nga ay may pananampalataya. Dahil sabi ni Apostol Saulo dito sa unang Korinto, chapter 5, verse 7, page 1379. Ito ang sinabi ni Apostol Saulo. Sabi niya, sapagkat nagsisilakad kami. Anong sabi ni Saulo? Kami, sabi ni Saulo. Isinama niya yung kanyang sarili. Kasama ng kanyang mga alagad na sumasama sa kanya. Yung mga sumusunod sa kanyang mga aral. Kaya isinama ni Saulo sila sa kanyang pangangaral na sinabi niyang, kami, sabi niya, ay nagsisilakad saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, ang ibig sabihin ng nagsisilakad, namumuhay, nagsasalita, nakikisalamuha, ginaganap ang pagiging isang magulang ng may pananampalataya. Ginaganap ang isang ina sa anak, anak sa magulang ng may pananampalataya. Ginaganap ang iyong gawain na ibinigay ng Ama sa iyo dito sa lupa ng may pananampalataya. Saan ka man pumunta, sabi ni Saulo, dala-dala mo ang iyong pananampalataya. Dahil sabi niya, kami ay nagsisilakad sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ibig sabihin yung mga pananampalataya natin na hindi nakikita ng mga mata. Now, anong ibig sabihin sa pananampalataya? Na sinasabi ni Saulo na hindi nakikita sa paningin. Eto,
Talasasin natin. Hebreo, para maintindihan natin kung paano ba lalakad ng may pananampalataya. Nang sinasabi ni Saulo, nabubuhay sila ng may pananampalataya, hindi sa nakikita. Ito ang sabi naman ng Hebreo, para matalasas natin kung ano ang sinabi ng sumulat ng Hebreo tungkol sa pananampalataya. Kung bakit sinabi ni Saulo na sila'y lumalakad na hindi nakikita. Eto, page 1454, Ibrim, Hebreo chapter 11 verse 1. Eto, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Now, ano man daw yung nasa katayuan mo sa buhay. Narinig natin si kapatid na Belinda kanina na alam ko, umiiyak siya nung mga gabing siya'y hindi mapakali dahil sa kanyang mga nararanasan sa kanyang katawan. At alam ko, wala siyang binabanggit. Hinihiling sa Ama na dumating na yung kanyang tinatawag na kagalingan. Ganon din tayo. Saan man tayo naroroon at ano man yung antas natin sa buhay, lalo na kung tayo may dinaramdam at may tinatawag na pangangailangan, alam ko, hindi rin tayo mapakali. Hindi rin tayo mapagkakatulog. Pero sabi niya, kung ikaw daw ay may pananampalataya, sabi ng sumulat ng Hebreo, ito ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Bagamat hindi pa dumarating, alam mo na darating. Kaya sabi niya, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, ito ang pag-asa ng anak ng Ama. Ito ang pag-asa ng isang tunay na humihikbi sa kagalingang mula sa Ama. Ito yung ating pananampalataya. Pag-asa sa bagay na hindi pa dumarating at hindi mo pa nakikita. Kapatid ko, kung wala ang pag-asa sa buhay ng tao, walang silbi ang buhay. Napakalungkot ng buhay at talagang hindi mo alam kung saan mo kukunin ang iyong lakas para makibaka sa buhay. Totoo yan, kapatid ko. Lalo na sa mga tinatawag na nananampalataya sa ating rabay. Dahil tignan nyo ang inyong mga kapaligiran, mga kapatid ko. May kakilala na ba kayo na milyonaryo na isang nananampalataya? May kakilala ba kayo na isang nananampalataya na talagang living in his lifestyle? Wala. Tayong lahat ay tinatawag na naghihikahos sa pinansyal na pangangailangan. Pero salamat sa tulong ng Ama, mayaman tayo. Mayaman tayo sa kanyang biyaya. At kung may pangangailangan ng bawat isa, nadidinig ng rabay. Kaya talasasin natin, ito yung pag-asa natin sa bagay na hindi nakikita. At dahil dito, dapat mapanatag sana tayo sa bagay na ating hinihintay. Dahil nasusulat, maghintay at uli, sinasabi ko, maghintay. Wait, sabi niya, and then I say, wait. Hindi po natutulog si Amang Yahweh. Kaya dagdagan po natin itong mga ibinigay ng rabay na magiging anong tawag dito? Inspirasyon natin sa pagkakaroon ng pananampalataya at kung paano ito ibubuhay ng ayon sa pagpapalang ibinigay ng rabay sa atin. Ito, dito sa aklat ng mga Roma na sinulat ni Saulo tungkol sa isang tunay na lakad ng isang nananampalataya. Ito, Roma chapter 8, verse 24 and 25. Ito, Roma chapter 8, verse 24 and 25, page 1344. Ito, sapagkat tayo ay iniligtas sa pag-asa. Ano daw? Iniligtas daw tayo sa pag-asa. Now, anong ibig sabihin ng iniligtas tayo sa pag-asa? Yung pag-asa natin
na kung tayo'y mangungunyapit sa ating pananampalataya, iyon ang pag-asa na ibinigay sa atin, na kung mangungunyapit tayo sa pananampalatayang ibinigay sa atin, maliligtas tayo at inililigtas tayo sa lahat ng mga kasakunaan na dumaraan sa ating buhay dahil sa ating pananampalataya. Iyon yung ating pag-asa. Datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Meron tayong isang kapatiran na sa tindi ng kanyang problema, nasambit pa niya na sana'y hindi na siya gumising sa umaga. Anong ibig sabihin noon? Sa tindi ng kanyang hinanakit, sa tindi ng kanyang bigat ng problemang pinapasan, halos ayaw na niyang gumising sa umaga. Dahil sa paggising daw niya sa umaga, naalala niya uli yung kanyang problema na hindi niya alam kung paano susolusyonan. Pero sa awa ng rabay, ginabayan siya ng rabay kung paano at saan hahanapin ang solusyon sa problema niyang kinakasadlakan. Kapatid ko, ang hinihintay ng rabay maalala mo siya. Lalo na kung iyong pangangailangan ay hindi mo na alam kung saan mo hahanapin. Isang tawag nyo lang sa rabay. Nakikinig ang rabay sa atin, mga kapatid ko. Ito yung pag-asa natin. Ang tanong, kailan darating? Magtiyaga sa paghihintay. Dahil ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Ito yung ating tinatawag na patience. Kung hanggang saan ang tinatawag na pagtitiis para makamtan mo yung hinihiling mo na pagpapalang idinadaing mo sa rabay. Pero bago dumating yun, nagpauna na ang ating rabay sa iyo. Yung pag-asa na sinasabi niya sa iyo, yung mga pangangailangan mo, ang mga hinaing mo, ay naririnig ko. Sinabi yun sa atin ng ating Ama. At ipinaaalala sa atin ng ating rabay na sinasabi niya, ano man ang hilingin nyo sa Ama sa aking pangalan, ibibigay ito sa inyo. Sinabi yun ng rabay. Iyon yung pag-asa natin. Kaya wag po kayong mawalan ng tinatawag na inspirasyon sa buhay. Magpasalamat po tayo araw-araw sa paggising niya sa atin. Dahil may pag-asa tayo tuwing umaga. Kaya sabi ni Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Sino daw ang umaasa sa nakikita? Wala. Pero sa hindi nakikita, marami. Itaas natin ang ating mga kamay dahil ang ating mga pag-asa ay mula sa rabay. Ano po? Verse 25. Datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. Ito ang dahilan. Kung bakit umaasa tayo sa mga hindi nakikita. Anong gustong manurture ng ating rabay sa atin? Ano yung gustong makita? Ano yung gusto niyang anong tawag dito? Lumago sa ating sarili? Yung tinatawag na pagtitiis. Pagtitiis sa mga bagay na hindi mo nakikita. Now, ang aklat na itong Biblia ay isinulat 2,000 years ago. No, less than 2,000 years ago dahil ang aklat ng Roma ay sinulat ng, kailan ba ito sinulat? 57 AD. So, less than 2,000 years ago. Pero, ang pag-asa na isinulat ni Saulo mula sa rabay ay pag-asa pa rin hanggang ngayon. Alam lang natin na darating ang rabay, pero hindi natin alam kung kailan siya darating. Alam lang natin na may paghuhukom, pero hindi natin alam kung kailan ang paghuhukom. Alam natin na mayroong buhay na walang hanggan.
Pero hindi natin alam kung kailan igagawad ni Amang Yahweh ang buhay na walang hanggan. Bagamat ipinangako sa atin na isang pag-asa natin nang tayo manampalataya sa ating rabay na siya ang ipinadalang tagapamagitan natin sa Ama at siya ang ipinadala ng Ama na ating ikaliligtas, inilipat na tayo mula sa patay patungo sa buhay. Kung kailan natin makakamit ito, ito'y hindi natin alam. Pero ito yung ating pag-asa na anuman yung mangyari sa atin dito sa lupa, anuman yung ating maging kasasadlakan, anuman yung dumating sa atin dito sa lupa, yung pag-asa na yun ay hindi dapat matinag. Ito yung sinasabi niya na pagtitiis. Talasasin po natin. Kaya ang sinabi ni Saulo dito sa pangalawang Korinto, okay, puntahan natin yung pangalawang Korinto, tungkol sa pag-asa natin na dinadagdagan natin ng pagtitiis. Pangalawang Korinto, chapter 1, verse 24. Ito ang sinabi niya. Page 1376. Sabi niya, sabi ni Saulo sa mga taga-Korinto, hindi sa kami ay pangunahan kayo sa inyong pananampalataya. Ang sabi ni Saulo, hindi sa kami pinangungunahan kayo, sabi ni Saulo. Kundi, sabi niya, kami ay mga tagatulong sa inyong katuwaan. Kami ang nagbibigay sa inyo, nangangaral sa inyo, sabi ni Saulo, ng katuwaan. Anong sabi niya? Kami ay tagatulong sa inyong katuwaan. Bakit? Binibigyan namin kayo, sabi ni Saulo, ng mga aral mula sa rabay na magpapatibay sa inyong pananampalataya. Kaya sabi niya, sapagkat sa pananampalataya, kayo'y nagsisitatag. Paano daw tayo nagsisitatag? Dahil sa ating pananampalataya. Paano tayo hindi bumibigay bagamat tayo binabatikos ng buhay? Dahil sa ating pananampalataya. Dahil sa ating pag-asa na may tulong na darating. Dahil sa ating pag-asa na dahil dito, hinihintay natin ang isang bagay na hindi natin alam kung kailan darating. Pero alam natin na ito'y darating. Kaya talasasin mo, kapatid ko, ito ang dapat mong gawin sa araw-araw. May pag-asa tuwing umaga. Saan ka man pumunta, saan man yung trabaho mo, bagamat marami kang kinakasadlakang problema, kapatid ko, may pag-asa tuwing umaga. Kaya sabi niya, dito ni Apostol Saulo sa Galacia, eto pang sabi niya, nadagdag na tagubilin sa isang tunay na may pananampalataya. Galacia. Bibi, malakas masyado yun. Galacia chapter 2, verse 20. Eto. Page 1390. Eto, talasasin natin. Ako'y napako na kasama ng Mesyas, sabi ni Saulo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Mesyas ang nabubuhay sa akin. Now, talasasin mo. Sabi ni Saulo, ako'y napako, meaning ako'y namatay na, nakasama ng Mesyas. Pero bagamat namatay na siya, nakasama ng Mesyas, buhay siya. Paano nangyari yun? Eto, talasasin natin. Ang nabubuhay sa akin ay ang Mesyas. So namatay si Saulo, yung si Saulo na espiritual, at ang nabubuhay sa kanya nung nangangaral na siya, at nananampalataya siya sa ating rabay, ay hindi na siya, kundi ang rabay ang nabubuhay sa kanya. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Anong ibig sabihin ni Saulo? Nagbagong buhay si Saulo. Mula sa pagiging buhay sa laman, ngayon ay buhay na siya sa rabay. Pinatay niya ang laman, binuhay siya ng rabay. Anong ibig sabihin nito? Ang mga ginagawa ni Saulo ay ayon
sa kautusan ng rabay. Ang mga iniisip ni Saulo ay ayon sa mga kagustuhan ng rabay. Ang kanyang pananalita, ang kanyang gawa, ang kanyang wasto, ang kanyang uri ng pangungusap at ng pananalita at ng kanyang pag-iisip mula sa rabay. Wala na siyang makalaman. Now, ito ba ay dapat gawin din ng isang nananampalataya? Ito'y sinulat ni Saulo na dapat nating gawin. Kaya sabi niya, ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Ama na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Isipin daw natin, talastasin daw natin, na binili tayo ng dugo ng rabay. Ibinigay niya ang buhay niya dahil sa atin. Ito ay dapat makita sa bawat isang tunay na nananampalataya. Now, anong sabi ko? Isang tunay na nananampalataya. Mayroong iba kasi na sinasabing nananampalataya sila, pero wala naman sila sa gawa at pananalita ng rabay. Nananampalataya daw sila, pero wala naman silang mga gawa na sinasabi ng rabay. Madaling magsabing manampalataya, kapatid ko, pero gawin mo sa pamamagitan ng iyong gawa. Gawin mo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Gawin mo sa pamamagitan ng iyong pag-iisip. Then doon mo masasabing may pananampalataya ka. Lumakad ka ng may pananampalataya. Ikaw ay maging isang mabuting halimbawa para may mapulot ang mga nakakakita sa iyo at mga nakakarinig saan ka man magpunta. Sa bahay mo, sa tahanan mo, mga anak mo, nakikita nila sa iyo, kayong mag-asawa kung paano kayong magtrato sa isa't isa, ang mga magulang ninyo kung paano nyo iginagalang, ang mga kasamahan nyo sa mga gawain ninyo sa trabaho, kung paano kayo nakikisalamuha sa kanila. Ibuhay natin ang rabay, ang sinasabi ni Saulo. Wala pong pasubali yan. Ito po ay ilalakad natin habang tayo ay naririto sa lupa, ang pananampalatayang ating tinanggap mula sa ating rabay. Dito po sa aklat ng mga Roma, balikan po natin ang aklat ng Roma, chapter 5, verse 2. Ito pa. Aklat ng Roma, chapter 5, verse 2. Page 1340. Ito. Sa pamamagitan din naman niya, meaning ng rabay, sa ating pananampalataya sa kanya, ay magkaroon tayo ng ating pagpasok. Meaning may karapatan tayong pumasok. Maging tagapagmana, katulad ng minana ng ating rabay. Saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Na sa biyayang ito, na dyan ay nagsisilagi tayo. Nagsisilagi, nananatili. Hindi tumatalikod. Ako'y nalulungkot doon sa ipinadalang mensahe ng isang kapatiran natin na sila ay umanib sa ibang grupo at iniwanan yung kanilang pananampalataya dito sa ating tinatawag na pananampalataya sa ating rabay. Sila'y mas naniwala doon sa grupo ng isang tao kaysa sa pananampalataya o grupo na ang buo, na ang puno ay ang ating rabay. Nakakalungkot mga kapatid ko. Pero wala po tayong magagawa doon dahil sila ang umayaw doon sa bigas na ipinapangaral natin. Ito yung buhay na walang hanggan na mamanahin natin balang araw. Pero ang sinasabi ni Saulo, dito tayong mananatili. Dahil sa pag-asa na ibinigay sa atin. Anong sabi niya? Magsisilagi tayo at nangagagalak tayo. Saan? Sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Ama. Maliban sa tayo namamalagi, hindi tumatalikod, hindi lumalamig. Bagkos tayo ay nangagagalak, natutuwa, laging may ngiti sa labi. Ito ang pag-asa ng rabay na ibinigay sa atin.
Hindi ka dapat nagugulumihanan o nawawalan ng tinatawag na direksyon sa buhay dahil sa mga nangyayari sa iyo o sa iyong kapaligiran o sa mga mahal mo sa buhay. Uulitin ko, napakadaling tumalikod sa pananampalataya. Napakadaling manlamig sa pananampalataya. Napakadaling kumurap sa pananampalataya. Dahil sa dami ng ibabato sa atin ng demonyo. Pero ang tanong, hanggang kailan ang pagtitiis mo bilang isang tunay na alagad ng Rabay? Sabi ng ating Apostol Saulo, mamalagi, magalak. Sunod. Pilipos, chapter 4, verse 13. Okay, Pilipos, chapter 4, verse 13. Pilipos chapter 4 verse 13. Etong sabi niya page 1408. Pilipos chapter 4 verse 13. Ito sabi niya, lahat na mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Lahat daw ay ating magagawa. Walang imposible sa isang nananampalataya na puno ng pag-asa. Walang hindi magagawa. Kapatid ko, kung ito lahat yung ating magiging inspirasyon tuwing umaga, then walang makakabalakid sa ating tinatawag na pag-asa. Lagi tayong tinatawag na may bagong simula tuwing umaga. Ano man yung nararanasan natin sa buhay, totoo, alam ko. Dahil kung mapapansin ninyo, yung mga hinaing ninyo, naiiyak ako dahil alam ko na para bang nagsasabing kailangan mo ng tulong. Nalaman ko yung nangyayari kay Sister Belen, naiiyak ako. At wala kaming ginawa ng asawa ko kundi gabi-gabi na manalangin na bumuti yung pakiramdam ng ating kapatid. At nagpapasalamat kami dahil alam namin nagagaling siya. Ito yung pag-asa na ibinibigay sa atin ng Rabay. Yung pag-asa ng mga taga-Davao na matagal nilang hiniling kay Amang Yahweh na magpadala ng mga ngaral sa kanila, magpadala ng magbabautismo sa kanila. Now, sino magsasabi na maririnig ng Ama ang kanilang mga daing? Ngayon, may patutuo sila na dininig ng Ama ang kanilang mga dalangin. Hindi lang dininig, kundi sinagot ang kanilang mga daing. Kaya mga kapatid ko, walang imposible sa isang tunay na nananampalataya. Ang tanong, marunong ka bang magtiis? Ang tanong, mananatili ka ba? Bagamat maraming salasalabat na nagiging problema mo sa buhay. Ang tanong, magagalak ka pa ba? Bagamat hindi mo pa nakikita ang pag-asa na hindi mo pa nakikita yung bagay na hinihiling mo, maliban na lamang doon sa pag-asa na ibinigay sa iyo na ito'y mangyayari at magaganap. Kapatid ko, ganito ang dapat maging lakad ng isang tunay na nananampalataya. Kaya talasasin mo kapatid ko, 3 na yung nadagdag na katanungan, madadagdagan pa yan at dapat masagot mo yan kung totoo ngang ikaw ay lumalakad sa buhay na ito ng may pananampalataya. Okay, sunod, unang Pedro, chapter 4, verse 2. Unang Pedro, chapter 4, verse 2. Totoo, maraming balakid sa isang tunay na nananampalataya. Totoo yan. Andyan ang asawa mo na nagiging pasaway kung minsan, mga anak mo nagiging pasaway, magulang mo nagiging pasaway. Lahat na nasabi ko asawa, anak, magulang, kapatid mo nagiging pasaway. Pero nakakalimutan mo, baka ikaw ay yung pasaway. So, lahat itinuro mo na
Pero nakalimutan mo na idamay ang sarili mo, baka ikaw naman yung pasaway. Kaya talasasin mo, kapatid ko. Okay? Unang Pedro chapter 4 verse 2. Dahil sa isang nananampalataya, dapat makilala niya kung sino siya. At kung anuman yung nagiging nakikita mong kakulangan mo, kapatid ko, walang makakatulong sa iyo maliban sa rabay. Maliban sa rabay, kapatid ko. Dahil nasusulat, ibigay mo ang iyong pamatok sa akin at kaunin mo yung aking pamatok, sabi ng rabay. Ano man yung balakid mo sa buhay, ano man yung problema mo sa buhay, ano man yung nakakasagabal sa iyo para magkaroon ka ng tinatawag na totoong pananampalataya, then, hilingin mo sa rabay. Ako'y ipinapadala lang ng rabay na mangaral sa iyo ng mga salita, hoping and praying, mabuksan yung iyong isipan, tuliin ng rabay, maliwanagan ka sa mga salitang iyong naririnig. At isang araw, ikaw mismo ang hihingi at luluhod at hihingi ka sa rabay ng tinatawag na kaalaman upang ituro ka kung paano mabuhay ng may pananampalataya, may pag-asa, may pagtitiis, may pananatili, at may galak. Ang rabay po, kapatid, ang magbibigay niyan sa iyo. Walang tao ang makapagbibigay niyan sa iyo. Hindi ang asawa mo, hindi yung kayamanan mo sa bangko, hindi yung laki ng mansion mo, hindi sa dami ng mga sasakyan mo, hindi sa dami ng mga kaibigan mo kung may mga kaibigan ka man. Ako, wala akong mabibilang na kaibigan ko maliban sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya, kapatid ko, tandaan mo, kay rabay mo kunin ang lahat ng mga hinihiling mo. Ano po? Unang Pedro chapter 4 verse 2. Ito naman ang sinabi ni Apostol Pedro. Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao. Anong sabi niya? Anong sabi ni Pedro? Upang huwag na kayong mamuhay sa laman sa nalalabing panahon sa mga masamang pita ng tao. Sa nalalabing panahon ng alin? Ng buhay mo dito sa lupa. Kasi kung namatay ka na, kapatid ko, wala ka ng pag-asa. Kasama mong matutulog yung pag-asa na nakuha mo sa rabay. Yung mga salitang narinig mo, yun ang pag-asa mo. Kung ito'y i-apply mo sa sarili mo, pag-asa yun sa'yo. Pero kung walang bearing, abay, kapatid ko, sayang ang oras mo sa pakikinig ng aral. Kaya anong sabi na Apostol Pedro? Upang wag na tayong gumawa pa ng makalaman sa nalalabi nating buhay dito sa lupa. Bakit? Kapatid ko, sino sa inyong nakakaalam kung hanggang saan ang buhay nyo? Siguro, iisa ang tao sa mundo ang nakaalam kung kailan siya mamamatay. Si Hezekiah. Maliban sa kanya, wala na. Dahil, bagamat alam natin kung kailan tayong mamamatay, hindi natin alam kung kailan. What if huling araw mo na ito? Hindi mo ba dapat gamitin ang huling araw mo, kapatid ko, para gumawa ka ng kabutihan at ayon sa ipinag-uutos ng rabay para ikaw ay maibilang sa mga banal na papasok sa kanyang kaharian? Dahil hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Ako rin hindi ko alam. Itong sinasabi ni Apostol Pedro, yung natitira nating panahon dito sa lupa. Dahil kung alam lang natin kung kailan tayo mamamatay, abay, gagawin natin yung gusto nating gawin. At humingi ng tawad pagkatapos, di ba? Pero hindi ganun ang buhay, kapatid ko. And salamat sa rabay at hindi ganun yung buhay. Otherwise, abay, wala kang makikitang matinong tao ngayon dahil alam nila kung kailan sila mamamatay at magpapakabait lang sila kung kailan sila malapit ng mamatay. Hindi kasama yun sa tinatawag na pananampalataya. Kaya talasasin mo, kapatid ko. Eto, sunod. Efeso. Huwag ka na daw gumawa sa natitira mong panahon dito sa lupa. Maalala ko na naman si kapatid kong Carlito.
na hiniling niya na i-redeem ni Amang Yahweh yung kanyang panahon para magkaroon pa siya ng kalakasan para maganap niya ang kahilingan ng rabay na ganapin niya sa buhay niya. At ako'y natutuwa dahil lumalakas ang mga kasukasuan ni kapatid na Carlito. Lalong nadadagdagan yung kanyang inspirasyon na ganapin ang kalooban ng Ama. Ganito rin dapat tayo mga kapatid ko. Kaya nga hinihiling natin ng ating mga kasukasuan na binali ayon sa ating mga kamangmangan. Yung mga nagawa nating mga desisyon na mali sa buhay, hilingin natin sa Ama na ibalik sa atin yung ating kalakasan. Hindi para ganapin ang kagustuhan ng ating mga katawan, kundi ganapin ang kalooban ng rabay. Para naman tayo ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Ama. Kaya talasin mo kapatid ko, yung kahilingan na hinihiling mo. Huwag mong hilingin yung mga bagay na hindi naman ka magiging sigurado kung ano yung magiging actuation mo pag nakuha mo. Huwag mong hilingin maging mayaman dahil baka bigla kang magbago ng pag-iisip kapag yumaman ka. Ang hilingin mo, kalusugan at kaalaman sa salita ng Ama. And then the rest, idadagdag na lang sa iyo. Kaya nga nasusulat, Mateo chapter 6 verse 33. Anong sabi niya? Hanapin mo munang higit ang kaharian ng Ama. Ha? Ano? Hanapin mo muna higit. Anong sabi niya? Okay. Hanapin mo ang kaharian ng Ama at ano? At ang kanyang katwiran. Ano ang katwiran ng Ama? Eto. Ang katwiran ng Ama. Ang kanyang salita. Dito ka mabubuhay. Dito kanya tuturuan kung paano magsalita. Dito kanya tuturuan kung paano mo itratrato ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang iyong mga magulang, kung paano ka makisalamuha sa tao. Ito ang iyong magiging instruction, gabay sa iyong pang-araw-araw na buhay. Then, idadagdag na lang sa iyo ang mga bagay na hinihiling mo. Alam niyo, napakabuti ni Amang Yahweh. Hindi lang yung pangangailangan natin na binibigay niya. Karamihan, mas marami yung sobra. At yung sobra, hindi naman niya pinagkakait kapatid ko na na magsaya ka sa sobrang ibinigay niyang pangangailangan mo. Gusto niyang magsaya ka. Kaya kung minsan, itinitreat ko rin ang sarili ko, ganun din ang asawa ko, ganun yung mga anak din namin. Sabi ko kasi, nag-birthday ko nung nakaraang buwan, pumunta kami sa steakhouse. Dahil alam ko, gusto ni Amang Yahweh na maranasan natin yung mga pagpapala niya sa buhay. Pero wag mong kalilimutan yung mga obligasyon mo at mga responsibilidad mo na ibinigay ng Ama. Inuulit ko uli, buksan mo ang iyong mga kamay sa mga taong nangangailangan. Dahil kasama ito sa isang obligasyon ng tunay na nananampalataya. Ano po? Efeso chapter 2 verse 3. Ito pang sabi ni Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sa gitna ng mga yaon, sabi ni Saulo, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman. Ang sabi ni Saulo, noong panahong hindi ka pa nananampalataya, nabuhay ka sa laman. Totoo. Itaas niyo ang kamay niyo. Lahat tayo ay nakagawa. At gumanap ng hindi ayon sa kalooban ng Ama. Lahat tayo. Pero that was before. Okay? That was before. Na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. Tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan. Gaya naman ng mga iba. Anak ng kagalitan daw bago tayo nanampalataya sa ating rabay. Pero ngayon, sabi niya verse 4, ngunit ang Ama, palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Anong sabi niya? Verse 6, tayo'y ibinangong kalakip ng rabay at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan sa ating rabay Yeshua Messiah. Dahil dito, nang tayo'y manampalataya, yung dating tayo, nakatutubong galit sa Ama,
dahil wala tayong mga pakundangan sa pagsalangsang sa kanyang mga kautusan. Tayo ay mga tinatawag na mga ignorante sa kautusan ng Ama. Or yung iba, alam natin, pero total disobedience ang ginawa natin. Brutally, na talagang kinaladkad natin pababa ang kautusan ng Ama. Wala tayong pake. Pero salamat sa awa ng Ama. Binuksan ang ating mga kaisipan. Namulat tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Nakilala natin ang ating rabay. You see? Ito yung awa ng Ama. Ito ang biyaya ng Ama nang ipakilala niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. Iyon ang biyaya ng kaligtasan. At iyon ang tinatawag na walang bayad. Ang biyaya ng Ama ay para sa lahat. Pero hindi naman lahat ay tumatanggap sa biyaya. Tayo ay nabiyayaan na makilala natin ang ating rabay. At nang tinanggap natin ang kanyang pananampalataya na binigay sa atin, then tayo ay inilipat mula sa mga patay patungo sa mga buhay. Iyon ang pagkakaiba natin. Sa mga nakarinig ng kanyang salita, narinig lang nila, pero hindi nila naunawaan. Pero tayo, narinig natin. At dahil hiniling natin sa ating Ama, na tayo bigyan niya ng kaalaman para maunawaan natin ang kanyang salita. Patunay natin si kapatid na ni Hermelina. Ang aking inang na matagal na Katoliko, 76 years na Katoliko. Pero iminulot siya ng ating rabay. Ganyan din si Nanay Hermelina. Ganito ang awa ng rabay sa atin. Kaya mga kapatid ko, iwan na natin at huwag na nating balikan yung nakaraan nating buhay na punong-puno ng pagsalangsang. Tayo ay tunay na nananampalataya dahil sa pag-asang ibinigay ng rabay. Okay? So, ano ngayon ang mangyayari na dapat natin gawin araw-araw? Eto, unang Pedro chapter 2 verse 15. Balikan natin si Apostol Pedro sa kanyang unang hatak patungo sa tinatawag na mamuhay ng may pananampalataya. Eto, ano bang kagustuhan ng Ama na ibuhay natin? Unang Kipa, pangalawang Pedro, unang Pedro, Kakusana, chapter 2, verse 15. Eto ang kalooban ng Ama na dapat nating gawin. Makinig. Sapagkat siyang kalooban ng Ama, ni Amang Yahweh, na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Now, anong sabi ni Apostol Pedro? Na kalooban ng Ama ang paggawa natin ng mabuti. Now, unang-una, walang tao ang makagagawa ng mabuti kung hindi siya paghaharian ng Ama. Now, bakit ko nasabi yan? Maalala niyo ang kwento? Nang ang isang binatang mayaman ay pumunta kay Rabay, sa ating Rabay Yeshua, nung siya nabubuhay dito sa lupa. Sabi niya, mabuting guro, ano po ang gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang ganda ng tanong niya, ano po? Pero bago siya sinabot ng Rabay, anong sabi niya? Bakit mo ko tinawag na mabuti? Isa lang ang mabuti, ang aking Amang nasa langit. So, ang Rabay mismo ang nagsabi na walang mabuti sa ibabaw ng lupa, maging sa kalangitan, maliban sa Ama. Siya lang ang bukod tanging mabuti, sabi ng Rabay. Even siya na anak ay hindi tinanggap na kabutihan ang kanyang mga nagawa dahil ang sinabi niya nang siya'y narito sa lupa, ang aking mga ginawa at ang aking mga sinalita ay mula sa aking Ama. So, anong ibig sabihin nito? So, ang tao na sinasabing mabuting kanyang nagawa ay hindi niya gawa ang kanyang nagawa, kundi ito'y galing sa Ama. Bagamat hindi niya alam. Pero dahil na rin sa kakulangan ng kaalaman ng tao, inaangkin ng tao
ang kanyang nagawang kabutihan. Kasama ako sa umaangkin. Dati, kapag ako'y nagagawa ng kabutihan at sila nagtitingin sa akin, sabi ko, you're welcome, walang anuman. Pag sinabi kong yung you're welcome at walang anuman, inaangkin ko ang nagawa kong kabutihan. Pero ngayon, anong sinasabi ko? Pag sila nagtitingin sa nagawa kong kabutihan daw, sabi ko, purihin ang Ama. You're welcome. Ibigay natin ang kaluwalhatian sa Ama dahil siya ang gumagawa sa ating mga kamay ng kabutihan. Dahil siya lang ang mabuti. Kaya ang sabi ni Pedro, magsigawa tayo gumawa tayo ng paggawa ng mabuti upang ating mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo, yung mga tumutuligsa sa kaluwalhatian ng Ama, yung mga tumutuligsa sa kaluwalhatian ng Rabay, yung mga pilosopo na nagsasabing hindi daw pwedeng gawin ang paggawa ng mabuti. Or sinasabi nilang parang normal lang ang paggawa ng mabuti. No, ito'y galing sa Ama. Yung mga nagsasabi, may nagsasabi pa nga na tinatawag tayo sa pangalan ng ating Amang nasa langit. Tinatawag tayong mga Yahwista. Karangalan yun sa atin. Ibig sabihin, nakikita nila ang ating mga gawa, na gawa ng Ama. Kaya tinatawag tayo sa kanyang pangalan. Tayo yung mga tinatawag na idinugtong doon sa bayan ng Ama na bayang Israel. Kaya talasasin mo kapatid ko, gumawa ng mabuti. At ano yung gawang mabuti? Yung gawang ayon sa kautusan ng Ama. Yung gawang ayon sa kanyang kalooban. Yung gawang ayon sa iginagawad ng banal na Espiritu na lumulukob sa iyo. Kaya talasasin mo kapatid ko, napakadaling mawala yung tinatawag nating kindness sa puso. Ako lang kanina, habang nagtuturo ako, may isang estudyante ako na talagang kumbaga nagmumura. Yung bang tinatawag na hindi marunong, yung bang tinatawag na ingrato. Yung hindi marunong magpasalamat. Iniisip ko kung anong gagawin ko doon sa bata. Nagsulat na ako ng sinabi ko. Pero at the end of the day, binura ko yung sinulat ko dahil maalala ko, kung papatulan ko yung mga walang pakundangan sa pagsasalita ng hindi tama, anong napala ko? Kaya nga nasusulat, ang mga masama ay lalong magpapakasama. Yung mga mangmang lalong magpapakamangmang. Kaya tayo ay sinasabing, huwag niyong patulan ang mga mangmang. Meaning yung mga gumagawa ng masama, huwag niyong papatulan. Yung mga nagsasalita ng mga pikon sa inyo, huwag niyong papatulan. Wala kayong pinag-iba, wala tayong pinag-iba kung papatulan natin sila. Dahil kung pinatulan natin sila, sarili natin ang nagre-react, hindi ang banal na Espiritu na lumulukob sa atin. Pero kung kayo ay mag-i-inhale, mag-i-exhale, mag-iisip, at mamumutawi ng panalangin, din itatama kayo ng banal na Espiritu. Nangyayari yan sa akin palagi sa school namin. Alam nyo naman ako, nagtuturo ng mga high school, madaling mawala ang iyong pasensya kapag may mga estudyante kang mga talagang pasaway. Kaya saan man kayo mapunta kapatid ko, alam ko, napakadaling mawala ang pasensya ng isang tao sa mga kasalamuhan natin. Pero wag niyong papatulan. Sa kalsada na nga lang, marami kayong makikita. Pero wag niyong papatulan. Ang kabutihan ng Ama ang makita sa atin sa loob at sa labas ng ating tahanan. Okay? Mga awit, 143 verse 10. Mga pasaway nating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak natin. Yan. Pero wag niyo silang papatulan. Mga pilosopong mga kamag-anak natin, wag niyong papatulan. Mga pilosopong mga kasamahan sa trabaho, walang pakundangan, wag niyong papatulan. Ang inyong mga kapayapaan ay hindi mawala
Ha? Anong sinabi ko? Mga awit, 143 verse 10. Eto. Mga awit, 143 verse 10. Eto pa. Yung mga anak natin na mga pasaway, habaan ninyong yung mga pasensya. Asawa natin na pasaway, lalo nyong habaan ang inyong pasensya. Hindi nyo na mapapalitan ng asawa ninyo. Okay? Mga awit 143 verse 10. Ito, ang sabi niya, page 720. Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban. Ito daw yung panalangin natin. Turuan mo ako, Amang Yahweh, ng iyong gawang kalooban, sapagkat ikaw ay aking Ama at ang aking Elohim. Ang iyong espiritu ay mabuti, patnubayan mo ako sa lupain ng katwiran. Totoo. Kaya nga hindi nawawala ang manalangin tayo tuwing umaga. Nagabayan tayo ng Ama na tayo maging karapat-dapat na mamuhay sa umagang ito dahil sa buhay na binigay niya sa atin. Gabayan ng ating dila, gabayan ng ating mga kamay, gabayan ng ating mga paa, gabayan ng ating pag-iisip para tayo makagawa ng tama at mabuti ayon sa kanyang awa. Ito ang sinasabi ng sumulat ng aklat. Ang kabutihan ni Amang Yahweh ay hilingin natin. Turuan tayo ng Ama. Inuulit ko ulit, walang magtuturo sa atin kundi ang Rabay. Dahil ako'y natututo rin sa aral na binibigyan niya sa akin. Kaya pasalamat tayo sa Rabay. Tuwing umaga, nagigising tayo sa umaga. May pag-asa. Ano po? Nasusulat pa nga, ang kanyang awa ay naninibago o binabago tuwing umaga. His mercy is renewed every morning. Ito pa. Mateo. Punta naman tayo sa aklat ni Mateo. Kung ano pa yung kalooban ng Ama. Ito. Mateo chapter 7 verse 21. Ito. Mateo chapter 7 verse 21. Page 1145. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Rabay, Rabay, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hallelujah! Now, anong ibig sabihin ng ating Rabay? Hindi ibig sabihin kilala mo ang Rabay. Hindi ibig sabihin na nanalangin ka sa pangalan ng Rabay ay ibibigay ang iyong mga kahilingan. Hindi ibig sabihin na kapag kilala mo ang ating Rabbi Yeshua at tinatawag mo ang kanyang pangalan, ibibigay ang iyong mga kahilingan or kilala ka ng Rabbi. Talasasin mo, kapatid ko. Hindi lahat ng nakakilala sa Rabbi ay kilala ng Rabbi. Anong ibig kong sabihin? Hindi lahat ng mga tumatawag sa kanya ay ipaparating niya sa kanyang Ama ang iyong mga hinaing. Kundi anong sinabi ng ating Rabay? Kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang siyang papasok sa kaharian. Hindi daw yung nakakakilala sa Rabay. Yung makilala mo ang Rabay, unang step pa lang yun. Pero ang pinapahalagan ng Rabay, ang sinasabi ng Rabay yung mga nakakilala sa akin niya, kilala niyo ako, may bearing yun, pero higit ninyong pagsumakipan, naganapin ang kalooban ng aking Amang nasa langit. Ibig niyang sabihin, do not quench the Spirit. Huwag niyong kitlin. Huwag niyong, anong tawag dito? Supilin ang banal na Espiritu na ibinigay sa inyo ng Rabay ng manampalataya kayo. Anong ibig kong sabihin? Yung urge ng Spirit mo na gumawa ng mabuti, that's the Holy Spirit. Yung urge na gumawa ng maayos, that's the Holy Spirit. Yung urge na magsalita ng tama, magsalita ng mahinahon, that's the Holy Spirit. But you quench it. Sinusupil natin at nananaig yung ating pagkataong laman. Yung ating espiritong laman ang nananaig. Dalawa ang nasa pagkatao ng tao, kapatid ko. Ang iyong espiritu na hindi pa namatay
dahil ayaw mong patayin, or ang Espiritu ng Ama na lumulukob sa iyo. Kung minsan, sinasabi mo sa Espiritu ng Ama, diyan ka na muna, huwag kang kikibo. Diyan ka muna, huwag kang kikibo. Pero ang sinabi ni Pedro kanina, ay sinabi ni Saulo, ako'y napako na kasama ng Mesyas. At ako'y buhay dahil ang Rabay ang nabubuhay sa akin. Anong ibig niyang sabihin? Dahil ang Espiritu ng Ama ay binigay niya sa ating Rabay at ang Rabay naman ang nagbigay sa atin ng kanyang banal na Espiritu at tinuruan tayo ng Rabay kung paano mamuhay. Nung siya'y narito sa lupa, ibuhay natin ang Espiritu ng Ama na binigay ng Rabay. Pero kung minsan tinakalimutan natin, lalo na pag tayo galit, ay naku, yung galit natin ang nauuna kaysa yung kahinahunan ng pag-iisip. Kung tayo ay natutuliro o kaya nai-stress, ay nako, nauuna yung stress mo, yung emosyon mo, kaysa yung kababaang loob at kapayapaan. Dito nagsisimula yung tinatawag na away ng mag-asawa. Dito nagsisimula yung away sa isang tahanan. Dahil nauuna ang emosyon, lalo na sa isang taong galit at may problema sa buhay. Ang Rabay, sabi niya, huwag kang magulumihanan. Kung anong sabi niya, kung ikaw ay nabibigatan sa iyong pasan, sa iyong mga pasanin, anong sabi ng Rabay? Ibigay mo yung iyong pamatok. Ibigay mo sa akin. Kapatid ko, walang makakatulong sa iyo. Humiling ka sa Rabay kung paano masusolusyonan ang problema mo. Ituturo sa iyo ng Rabay kung paano. Napatunayan niya ng mga nagpatutuo sa atin. Magtiis, hintayin ang pagpapala ng Rabay. Kapatid ko, ang sabi ng ating Rabay, ang gumaganap sa kalooban ng Ama, ang siyang makakarating sa kaharian ng kanyang Ama. Hindi yung nakakakilala lang sa kanya. Ito pa, dagdag. Marcos. Ang Rabay din ang nagsasalita dito. Marcos chapter 3, verse 35. Ito pa ang sabi niya. Marcos chapter 3, verse 35. Page 1185. Ito. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Ama, sabi ng ating Rabay, sino man daw ang gumaganap sa kalooban ng Ama, walang kinalaman ng Hudyo, walang kinalaman ng hindi Hudyo, walang kinalaman kung anong lahi ka. Ang bastang sinabi ng Rabay, ang sino mang gumaganap sa kalooban ng Ama ay ay ang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at aking ina. Now, anong sinabi dito? Now, ang kwento dito ay hinahanap siya ng kanyang mga kapatid at ina. Sabi nila, Rabay, andyan po sa labas ang mga kapatid mo at ang iyong ina. Kaya sinabi ito ng Rabay. Anong ibig sabihin ng Rabay? Yung mga kapatid natin sa laman, kapatid natin sa ating mga ina, ay hindi natin talagang totoong kapatid kung hindi sila nananampalataya. Ouch! Ang sakit nun, di ba? Pero totoo. Hindi natin sila totoong kapatid because at the end of the day, kapag patutunayan mo kung hanggang saan ang iyong pananampalataya, kapatid ko, hindi mo sila kapatid. Nagkataon lang na kapatid mo sila sa laman. Pinatunayan ito ng ating Rabay. Dahil ang kanyang mga kapatid ay hindi nanampalataya sa kanya na siya ang bugtong na anak ng ating Ama na pinadala dito sa lupa, maliban kay Santiago at kay Yohanan. The rest, hindi na nanampalataya. Lahat ng mga kamag-anak din niya ay itinakwil siya nang siya pumunta sa Galilea para mangaral. Itinakwil din siya ng kanyang mga kamag-anak. Kaya yung mga tinutulungan natin na kamag-anak natin, actually ako, ay tumigil na ako sa pagtulong sa aking mga kamag-anak. Matapos ipakilala sa akin ng Rabay dahil gaano man karami ang ibibigay mong tulong na mula sa Rabay sa kanila. At ipaalala mo sa kanila na ito'y galing sa Rabay, na sila'y magpuri kay Amang Yahweh at the end of the day. Babalik sila doon sa ribulto na sinasamba nila. Babalik sila doon kay Jesus na sinasamba nila. At the end of the day, hindi mo sila kapatid.
Dahil nasusulat sila yung magiging kaaway mo. Kaya isinulat ng rabay na ang magiging kaaway ng isang tao ay ang kanyang sambahayan. Dahil sa ating mga mahal sa buhay na hindi natin kasama sa pananampalataya. Masakit sa isipin, pero totoo yan, kapatid ko. Papag-awayin ng rabay ang magulang sa anak, asawang babae sa asawang lalaki, anak na lalaki sa ama, anak na babae sa ina. Manugang na babae sa biyanang babae, manugang na lalaki sa biyanang lalaki. Mag-aaway ang mga yan dahil sa pananampalataya. Kaya talasasin mo, kapatid ko. Kung hindi kaya ng puso mo na ihiwalay ang sarili mo sa mga kamag-anak mo na hindi nananampalataya, anong sabi ng rabay? Hindi ka karapat dapat na maging alagad ko kung mas mahal mo yung mga hindi nananampalataya. Uulitin ko uli. Ano ang sabi ng rabay? Nung may isang binata na gustong maging alagad niya at sinabi ng binata, rabay, pahintulutan mo muna ako na umuwi para ipalibing ang aking ama. Now, ang ibig sabihin nun, sa gitnang silangan, ang ibig sabihin ng ipalibing ang ama ay ganito yun. Aalagaan muna niya ang kanyang ama, and then pag namatay na, saka pa lang siya pwedeng umalis at iwanan yung kanyang mga magulang. Maganda, di ba? Tama, dahil paggalang yun sa magulang. Pero kung ang mga magulang mo ay hindi nananampalataya, anong sabi ng rabay? Hayaan mong ang mga patay ay maglibing sa kanilang mga patay. Now, patay na ba yung mga magulang ng bata? Hindi pa. Buhay pa. Pero ang sinasabi ng ating rabay, hayaan mo ang mga nananampalataya sa pareho nilang hindi nananampalataya. Nakuha na nila yung kanilang parte dito sa lupa. Ano yung parte nila? Dito lang sila sa lupa. Dahil hindi sila mananampalataya. Wala na silang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bakit? Hindi sila mananampalataya. Kaya ang kanilang parte lang dito sa lupa. Kaya talasasin mo, kapatid ko. Kung hindi mo pa naihiwalay ang kapatid mo na hindi nananampalataya, balang araw, magiging tinik yan sa lalamunan mo dahil sa iyong pananampalataya. At kung mas mahal mo ang kapatid mo, mas mahal mo mga kamag-anak mo, at naaawa ka palagi, uulitin ko, sinabi ng rabay, huwag niyong ibigay sa aso ang inyong mga perlas. Anong ibig niyang sabihin? Huwag niyong ibigay sa aso nor sa mga baboy ang inyong mga perlas, ang mga bagay na banal, dahil ito'y kanilang sasalaulain. Hindi nila bibigyan ng kahalagahan. Nangyayari yan? Yan, nangyayari. Nangyayari yan. Yung ibinigay ng rabay na pagpapala sa iyo, ibibigay mo sa kanila dahil sa awa, pero imbis na si Amang Yahweh ang kanilang purihin, yung kanilang ribultong kanilang sinasambang pupurihin. Nagkasala ka tuloy, kapatid ko, dahil sinabi na sa iyo na hindi mo dapat ibigay sa mga hindi totoong nananampalataya. Mag-ingat ka, kapatid ko, sa tinutulungan mo, dahil baka walang napupuntahan ang tinutulungan mo. Dahil bumabalik sila doon sa ribulto na sinasamba. Hindi kay Amang Yahweh ang kanyang binibigay nilang pagluwalhati. Roma chapter 6. Masakit isipin, di ba? Yeah, ako rin. Dahil naranasan ko yan, pero salamat sa rabay. Ipinaalam niya sa akin, ipinaunawa niya sa akin ang dapat kong gawin. At ako'y natutuwa. Roma chapter 6 verse 11. Dahil totoo, at the end of the day, hindi naman natin sila kapatid. Roma chapter 6 verse 11. Eto. Roma 6:11. Page 1341. Etong sabi niya. Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Ama kay Yahshua Mesaya. Now, ibilang daw naman ninyo na kayo'y tunay ng mga patay sa kasalanan. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, yung ating mga adhikain sa buhay ay hindi sa mundong ito, kundi ang adhikain natin ay kung paano
makakapasok sa kaharian ng Ama. Now, tayo ay nananampalataya ngayon. Paano mapapanatili ang ating pananampalataya at lalo tayong magtumibay, ganapin ang kalooban ng ating Ama? Kailan? Araw-araw. Walang paltos. Dahil kung tayo'y magkamali sa isang araw at tayo ay nakalimot at namatay tayo sa oras ng ating pagkalimot, sinabi ni Ezekiel, ang tao man na makagawa ng buong buhay niyang purong kabutihan mula sa Ama, pero nakagawa siya ng isang kasalanan at namatay siya doon sa pagkalimot niya sa kanyang kasalanan at namatay siya sa oras na iyon, ang lahat ng kanyang nagawang kabutihan ay makakalimutan at hindi ito ibibilang sa kanya. Anong ibibilang sa kanya? Nung namatay siya nagkasala. Kay Ezekiel yan galing mula kay Amang Yahweh. Kaya talasasin mo, kapatid ko. Kaya sinasabi ni Apostol Saulo, ibilang mo ng tunay ka ng patay. Ibig sabihin, wag mo nang balikan yung dating ikaw. Yung dating kulang ka sa pagtitiis, yung dating kulang ka sa pasensya, yung dating wala kang yung wala kang kapanatagan. Yung agad-agad nawawalan ka ng pag-asa. Kapatid ko, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Ama. Marami pang problema ang darating sa atin. Tandaan mo yan. Pero sa awa ng Rabay, mapaglalabanan natin ito at mapagtatagumpayan natin kung tayo ay nakafocus sa ating pananampalataya. Lahat ay ating magagawa. Imaginin mo na ikaw ay si Pedro na naglalakad sa ibabaw ng tubig. At dahil ang focus mo ay na kay Rabay, lumalakad ka sa ibabaw ng tubig. Pero the moment na nawala ang focus natin sa ating Rabay, ang daling lumubog. Nangyari yan kay Pedro. The moment na naalala niya na may hangin pala sa paligid niya, the moment na naalala niya na may bagyo sa paligid niya, the moment na naalala niya, nawala yung kanyang pag-asa sa Rabay, nawala yung kanyang focus sa Rabay, nagsimula siyang lumubog. Ganito rin ang buhay dito sa lupa. Madali lang lumubog at tumalikod kung tayo ay hindi nakafocus sa ating Rabay, sa ating pananampalataya. Kaya paulit-ulit yung aral ni Saulo. Ibilang mong sarili mong patay at ikaw ay buhay ngayon sa awa ng Rabay. Buhay sa Ama sa ating Rabay Yeshua Messiah. Meaning, nabubuhay tayo ngayon para gumanap sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Ayon sa awang ibinigay ng Rabay sa atin. Kaya kapatid ko, talasasin mo. Eto pa, ibaba ko lang pagbasa dito sa Roma. Roma chapter 12 verse 2. Eto. At alam ko mahirap tanggalin ang salitang ito sa atin, pero I pray na matanggal natin. Eto. Dahil marami pa rin sa atin ang nabubuhay ng katulad ng verse 2. Eto. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Huwag kayong magsiayon. Parang isang magulang. Alam nyo, bilang isang magulang, obligasyon natin na turuan nating higit ang ating mga anak una kung paano matakot at ibigin si Amang Yahweh. Kung paano gumanap ng kanyang mga kautusan. Imulat natin sila sa kanyang mga salita. Pero kung minsan, nauuna sa atin yung tinatawag na mapapanuto sila kung sila'y mayroong tinatawag na sports, yung tinatawag na kagalingan sa paaralan, yung tinatawag na sasali sa mga club o sasali sa mga socialization para matuto sila sa school, marunong makisalamuha sa kapwa. Pero tanong mo, kapatid ko, baka naman pati araw ng pagsamba, nakukuha mo. O kaya na ibubuhos mo, na gagamitin dahil sa kagustuhan mo na sumali ang anak mo sa mga bagay na nakikita mo sa mundo para lang masabi mong in sila at marami silang maging mga kaibigan. Kapatid ko, sabi niya, huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito.
Ang aming bunso, si Cassandra Joy, isa yan sa pinakamarunong mag-ubo na instrumento sa kanilang school. Pero pinatigil namin, bakit? Dahil ang kanilang mga laro, karamihan, Biyernes ng gabi. Pinatigil namin. Dahil sinabi namin na hindi ito makakabuti sa kanya dahil ito'y pagsalangsang sa Sabat ni Amang Yahweh. Ganito rin dapat ang gawin natin, mga kapatid ko, sa mga anak natin na pinapalaki natin. Dahil mas uunahin dapat natin yung spiritual na pangangailangan ng mga anak natin para makilala nila si Amang Yahweh. Tawagan, kausapin mo. Kaya mga kapatid ko, kayo din, alam nyo na ako'y kararating ko sa Amerika, Biyernes ng gabi. Biyernes pa lang ng hapon, nagsisimula na yung mga kasamahan kong guro para ihandang sarili nila kung saan sila pupunta. Ganon din bang ginagawa natin? Hindi. Noon, ginagawa mo. Ginagawa ko siguro. Pero now, hindi na. Dahil naimulat tayo ng Ama na Biyernes pa lang ng hapon, Sabat na niya. At hanggang Sabado ng paglubog ng araw, Sabat niya. Bawal lumabas, mamalengke kung saan-saan. Maski birthday ng anak mo na hindi nananampalataya. Dahil kung nananampalataya sana ang anak mo na birthday niya, abay hindi niya gagawin na mag-holiday kapag Biyernes, Sabado dahil pupunta kayo sa kapilya. Okay? Manganganak ng binyag, manganganak ng kasal. Ang dami niyan sa Pilipinas. Ginagawa niyong excuse na manganganak kayo ng kasal, manganganak kayo ng binyag at hindi kayo sasamba. Kapatid ko, kasalanan yan kay Amang Yahweh. Inuuna mo ang mundo bago si Amang Yahweh. Ang ibibigay ng mundo sa iyo, kamatayan, kapatid ko. Si Amang Yahweh, buhay na walang hanggan. Yung mga kaibigan mo na nasa mundo, piyesta nila, Pasko, mahal na araw, Thanksgiving, kapatid ko, hindi yan ibinigay ni Amang Yahweh na pagdiwang mo. Parang kanina, tinatanong ako kung magdiriwang ako ng Thanksgiving. Sabi ko, hindi ako naniniwala sa Thanksgiving. And then tinanong, how about Christmas? Hindi ako naniniwala sa Christmas. Sabi ko, hindi ako naniniwala kay Kristo. Abay, biglang umurong yung mga estudyante ko. Dahil hindi daw ako naniniwala kay Jesus Christ. See that? Masasabi niyo ba yan sa mga mahal niyo sa buhay? Sa mga boss ninyo? Huwag kayong makiayon sa sanlibutan ito. Kundi, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Dati-rati hindi alam mo. Ngayon alam mo na yung kanyang mga piyesta. Ngayon alam mo na yung mga araw na dapat mong ipagilin at ipagdiwang. Magbago kayo ng pag-iisip. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Ama. Para mapatunayan mo daw. Ikaw ang magpapatunay ayon sa awa ng Ama. Kaya kapatid ko, talasasin mo ang pagpapalang ibinibigay sa iyo ni Amang Yahweh para ito sa iyo. Huwag mong tanggihan. Dahil pag tinanggihan mo, ay tumanggi ka sa buhay. Tatanggi ka sa buhay, babalik ka sa patay, abay nasa iyo kapatid ko. Nasa sa iyo yan. Pangalawang Korinto, chapter 5, verse 15. Eto, balikan natin ang sulat ni Saulo sa mga taga-Korinto. Pangalawang Korinto, chapter 5, verse 15. Eto pa. Page 1379. Siya'y namatay dahil sa lahat, meaning ang ating rabay, upang ang nangabubuhay ay wag nang mabuhay pa sa kanilang sarili. Sino yon? Tayo yun. Itaas mo kamay mo. Dalawa. Patay na tayo. Pero nabuhay tayo salamat sa ating rabay. Kaya tayo ngayon ay hindi na dapat nabubuhay sa ating sarili. Nakuha po natin ng anong ibig kong sabihin. Hindi na natin dapat iniisip yung mga makasarili natin. Yung mga para sa asawa natin. Yung mga para sa mga anak natin. Kung mauunang dapat na gagawin yung dapat kay Amang Yahweh, unahin natin kay Amang Yahweh.
Now, hindi ipinagkakait ni Amang Yahweh nor ng rabay na ganapin natin yung responsibilidad natin sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang. Hindi yun inihihiwalay. Ang sinasabi lang ng ating apostol, mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Ama. Kung mamimili ka, kung ikay pupunta sa parte ng anak mo sa gagawing parte ng Sabado o ikaw ay sasamba sa araw ng Sabado, maghunos dili ka sa pagpili mo, kapatid ko. Dahil itinaon ng anak mo yung araw ng Sabado, ibig sabihin, walang pakundangan ng anak mo sa iyo dahil alam niyang nananampalataya ka. Dahil kung may pakundangan sana ang anak mo sa iyo, sasabihin niya, hindi pwede ang mama ko ng Sabado dahil siya alam ko na siya nananamba kay Amang Yahweh, ito ay araw ng Sabado. Kung alam ito ng anak mo, ito hindi niya gagawin sa iyo, pero kung walang pakundangan ng anak mo, gagawin niya sa iyo bilang kawalan ng galang sa iyo. Pero dahil sa takot mo na magtampo yung anak mo, pumunta ka sa anak mo, nakalimutan mo yung tampo ni Amang Yahweh sa iyo. Napakasimple, di ba? Huwag mong sabihin maiintindihan ka ni Amang Yahweh, kapatid ko. Hindi ka niya maiintindihan dahil minulat na sa iyo na itong gagawin mo. Huwag mong sisihin si Amang Yahweh na hindi niya maintindihan. Ikaw ang umintindi kay Amang Yahweh dahil ikaw ang binigyan niya ng pagpapala. Yung anak mo nga hindi kanya maintindihan Okay? Sinong uunahin mo? Anak mo? Kapatid ko. Walang makakasagip sa iyo. Walang makapagliligtas sa sarili mo, sa iyong kaluluwa maliban sa ikaw. Kaya nakalagay, work for your own salvation with fear, nang may takot at panginginig. At dahil sa gagawin mo, baka sakaling makita ng asawa mo, masama ang asawa mo sa paggawa ng katulad ng ginagawa mo, maliligtas ang asawa mo. Pero hindi mo maililigtas ang asawa mo. Gawa din niya at pananampalataya din niya ang magliligtas sa kanya. At paggawa din niya ng kalooban ng Ama, ayon sa pananampalatayang tatanggapin niya dahil nakita niya kung paano mo pinatunayan ang iyong pananampalataya. Ibuhay natin ang ating pananampalataya. Hindi ikaw ang pupunta o maaakit ng asawa mo na hindi nananampalataya o ng anak mo na hindi nananampalataya. Uulitin ko uli. Pag namatay tayo dito sa lupa, hindi natin makikilala yung mga mahal natin sa buhay na mga naging kakilala natin dito sa lupa. Wala na yung pag-iisip na yun. Dahil, maalala nyo yung kwento? May nagtanong na mga Saduceo sa ating rabay. Sabi niya, mayroong isang babae, at may asawa siya, na ang kanyang napangasawa ay may 7 magkakapatid na lalaki. Okay? Yung unang asawa ng babae namatay. Okay? Dahil namatay yung asawa niyang lalaki, naging asawa niya yung pangalawa. Namatay din, sumunod yung pangatlo. Namatay din, sumunod yung pang-apat. And then at the end of the day, namatay na lahat yung mga lalaki, buhay pa yung babae. Sabi ng mga Saduceo, Guro, sa muling pagkabuhay, sino sa 7 ang mapapangasawa ng babae? Dahil lahat sila naging asawa niya. Anong sabi ng rabay? Hindi kayo nakakaalam sa kaharian ng Ama, sabi niya. Sa pagkabuhay na maguli, wala nang mga asawa. Meaning, hindi mo nakilala yung mga asawa mo dahil hindi ka na mag-aasawa. At wala kang makikilala dito sa mundo na naging kakilala mo na mabubuhay na maguli. Mayroon siguro mayroon siguro tayong pag-iisip na mahalin natin yung mga makikita natin sa buhay na walang hanggan. Dahil sa iisang espiritong lumulukob sa atin, pero yung makilala natin yung mga anak natin, mga lolo natin, mga lola natin, walang ganong mababasa sa Biblia, mga kapatid ko. Okay? Sabi ng asawa ko, we will have the agape love, yung pagmamahal sa kapwa na ibinigay ng rabay sa atin na mararamdaman natin. Pero hindi yung pagmamahal or anything na may kinalaman dito sa mundo. Yun ang aking pagkakaalam ayon sa pangunawa na binigay ng rabay. Kaya mga kapatid natin dito na hindi nananampalataya,
Huwag kayong matakot, huwag kayong malungkot. Dahil mas marami kang kapatid na magiging kapatid mo balang araw ayon sa pagpapala ng Rabay dahil sa pag-ibig na binigyan niya sa atin sa bawat isa kaysa yung kapatid mo na hindi nananampalataya. Dahil at the end of the day, baka ang kapatid mo pa, kapatid pa natin na hindi nananampalataya, ang siyang magkakanulo sa atin para pahirapan tayo nung mga sumasamba sa ribulto. Kaya anong sabi dito ng ating apostol? Kaya kung ang sino man ay nakay Mesaya, pangalawang Korinto chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ang nakay Mesaya, siya'y binagong nilalang. Ang dating bagay o ang dating pagkatao ay nakalipas na. At narito, sila'y pawang naging mga binago. Mula sa mga patay, binuhay ka na maguli. Yung dating ikaw, wala na. Binago ka ayon sa pag-iisip ng Rabay. Kaya kapatid ko, talasasin mo. Mahirap lunukin ang aral na binibigyan ng Rabay paminsan-minsan, pero kapatid ko, ito'y makakabuti sa iyo. At ito'y magiging wasto para sa iyo at magiging mas mabuti sa iyo para kung paano ka makikisalamuha sa mga kamag-anak mo na hindi pananampalataya. Ibuhay mo ang pananampalataya. Baka sakali, dagdagan mo ng dasal, baka sakali maawa ang Rabay sa kanila. Kung makikita ng Rabay na gusto rin nilang makilala siya, baka sakali maawa ang Rabay. Nangyari sa akin, sa panalangin ko, na makilala ng aking inang Rabay, na makilala ng aking mga kapatid ang Rabay. Naawa sa akin ng Rabay. Hallelujah. At naawa siya sa aking mga kapatid at pinakilala niya sarili niya sa kanila ayon sa awa ng Ama. Sabi nga nasusulat, walang pwedeng dumulog sa Rabay maliban sa kaawaan ng Ama. Wala. Hindi natin mapipilit ang tao, kapatid ko. Dahil ang tao ay may sariling pag-iisip. Ultimo anak mo, asawa mo. Hindi. Magkakilala kami dito sa Amerika. Ang tagal na niya. Ilan taon na si Mother Betty? 80 nang mahigit. Mahigit na silang 50 years na mag-asawa ang asawa niya. Hanggang ngayon hindi pa nananampalataya yung asawa niya. Almost 50 years. Or more than 50 years. See that? Sayang, di ba? Pero hindi pinayagan ng Rabay. Anong magagawa natin? Nakakalungkot, pero wala tayong magagawa. Dahil hindi nila inibig na hanapin ng Rabay. Hindi nila inibig. Okay? Huwag niyong sabihin na hindi parehas ang Rabay, parehas ang Rabay. Lahat ay biniyayaan ng Rabay para mabigyan ng pagkakataon na makilala siya. Pero umayaw tayo. Umayaw tayo. Dahil sa tinatawag nating kalayaan nating pumili, mas pinili ng tao ang kamatayan kaysa buhay. Unang Tesalonica chapter 5 verse 18. Unang Tesalonica chapter 5 verse 18. Kaya ikaw magulang, pag pinangaralan mo yung anak mo at hindi nakinig sa iyo, hayaan mo na. Ibigay mo na sa Rabay, bahala ng Rabay sa kanya. Huwag ka makakalimot balot na manalangin. Baka sakaling maawa ang Rabay. Huwag ka makakalimot na manalangin. Okay? Unang Tesalonica chapter 5 verse 18. Ito, page 1420. Ano pang dadagdagan natin sa ating pananampalataya? Ito, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Hallelujah. Huwag tayong maging ingrato na mga anak na hindi marunong magpasalamat. Every day magpasalamat tayo. Sa paggising natin sa umaga, magpasalamat sa paggising. Sa pagtulog sa gabi, magpasalamat tayo bago matulog. Sa pag-iingat niya sa atin, nakabalik tayo sa ating kanya-kanyang tahanan. Bawat pagkain na
ihahain sa hapagkainan, pasalamatan natin dahil ang biyayang yan ay galing kay Amang Yahweh. Pag nakita mo yung mga anak mo sa maghapon na hindi mo nakita, magpasalamat ka uli. Pag nakita mo ang asawa mo sa maghapon na hindi mo nakita, magpasalamat ka uli. Yakapin mo ang asawa mo, halikan mo ang asawa mo. Dahil muli, nakita mo siya. Dahil nawala siya ng ilang oras sa paningin mo. Pagpasalamat kay Amang Yahweh. Itong nakakalimutan natin bilang tao kung minsan. Treasure what you have na ibinigay ng Ama na pagpapala. Treasure them. Dahil hindi mo alam kung baka mawala sila ng isang iglap. You don't know. Treasure them every day. Mamuhay ka lagi ng may galak. Mamuhay tayo lagi ng may pasasalamat. Ano man ang ibigay sa atin ng Ama. Kung minsan binibigyan tayo ng problema, magpasalamat ka pa rin. Dahil alam mo na ang Ama ang nagbigay sa iyo. Itong talasasin mo, kapatid ko, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, galing o pinahintulutan ni Amang Yahweh. At sinasabi ng Roma chapter 8 verse 28, ito'y makakabuti sa atin. Ito'y makakabuti sa atin. May dahilan si Amang Yahweh at ito'y makakabuti sa atin. Kaya sabi ni Apostol Saulo sa sulat niya sa mga Tesalonika, sa lahat ng mga bagay, anong sinabi ni Saulo? Sa lahat ng mga bagay, hindi sinabi ni Saulo na sa kabutihan mo lang dapat pasalamatan si Amang Yahweh. Sa lahat ng mga bagay. Maalala niyo si Job? Si Job. Si Job na naghirap sa isang iglap. Si Job na namatayan ng mga anak, 10 ang namatay sa kanya sa isang iglap. Si Job na nagkapigsa mula tuktok ng kanyang ulo hanggang sa sakong ng kanyang mga paa. Yan si Job. Now, anong sinabi ni Job? Ako'y hubad na lumabas dito sa lupa. Ako'y hubad na babalik. Purihin ang Ama, sabi ni Job. And then sinabi ng kanyang asawa sa Job chapter 2. Anong sabi niya? Sumpain mo na ang Ama, itakwil mo na ang Ama, tanggalin mo na ang iyong pananampalataya at pagtitiwala kay Amang Yahweh para mamatay ka. Anong sabi ni Job? Ikaw ay mangmang, asawa ko, sabi niya. Bakit? Magpapasalamat ba lang ba tayo kay Amang Yahweh? Tatanggapin lang ba natin sa Amang Yahweh sa kabutihan at hindi sa kanyang kasamaan, meaning ang kanyang pagsubok sa buhay? Kapatid ko, sabi ni Job, purihin si Amang Yahweh. At may idinagdag pa si Job. Ito, tandaan mo, after na naranasan ni Job lahat ng hirap na gustong maranasan bilang isang tao, now, sino sa atin ang namatayan ng anak? Ako, 2, nakunan ng asawa ko pero hindi ko nakita na buhay. Nakunan. Mayroon sa atin namatayan ng anak. Si inang ko namatayan ng 4 na lalaki. At alam ko, mayroon din sa atin ang nawalan din ng mga anak. Nawalan ng magulang. Nawalan ng kapatid. Pero si Job, nawalan ng 10 anak. Instantly. Isa sa pinakamayaman sa kanyang lugar, isang iglap. Naghirap si Job. Nawala lahat ng kanyang mga alipin. Dati rating pinagpipitagan doon sa kanyang lugar, ngayon naging katawa-tawa. Maliban doon, yung kanyang hirap na naranasan dahil siya ay nagkapigsa at nagnanaknak na pigsa. Now, wala akong maikukumpara dyan maliban kay Madam Bilin na nakaranas ng allergies sa kanyang katawan. Mga balat niya, nangangati. At alam ko, sinabi niya, narinig natin hanggang sa pagtulog, yung kanyang hapdi at katinang kanyang mga balat, nararamdaman niya, umiiyak siya. Ganyan din sa Job, higit pa dahil nagnanaknak yung kanyang mga pigsa. Pero nung sabi ni Job, Job chapter 19 verse 26, uurin man ang aking katawan, sabi ni Job, aking makikita ang aking Redeemer, ang aking manunubos. Yan ang sinabi ni Job. May pag-asa si Job. Na bagamat naghihirap siya sa mundong ito dahil sa pagsubok na ibinigay ng Amang Yahweh sa kanya, alam ni Job, mamatay man siya at uurin man ang kanyang balat, ang kanyang katawang lupa, makikita niya ang ating Ama. Yun ay pag-asa ni Job. Bagamat hindi pa ipinapangaral sa lumang tipan
ang buhay na walang hanggan. Pero iyon ay ibinigay ng Ama na pag-asa sa kanya. Hiob chapter 19 verse 26. Walang narinig sa Job na ganong aral. Pero alam ko, ibinigay ni Amang Yahweh yun sa kanya para magkaroon siya ng pag-asa. You see that? Kaya kapatid ko, magpasalamat tayo sa lahat ng mga bagay. Sa lahat ng mga bagay. Sapagkat ito ang kalooban ng Ama kay Misayas, Yeshua, tungkol sa inyo kalooban ng Ama. Huwag niyong sabihin na ito hindi galing kay Amang Yahweh. Galing sa Kanya o kaya pinahintulutan niya. Kalooban ng Ama na mangyari sa iyo. Na maranasan mo. Na maramdaman mo. Para makita mo, maramdaman mo kung gaano ang pagliligtas ni Amang Yahweh sa iyo. And then after that, alam ko, lulukso ka sa tuwa. Ako, nung ako'y nagka-COVID at akala ko'y mamamatay na ako, lalong nadagdagan ng aking pananampalataya, lalong nadagdagan ng aking ngiti. Yung pananaw ko sa buhay, lalong nadagdagan na alam kong ako'y lalong nagtitiwala kay Amang Yahweh dahil sa nangyari sa akin. Alam ko, ganyan din si Madam Bilen. Ganyan din sa mga kapatiran natin na lalong nagtutumibay araw-araw. Ito ang lakad ng isang tunay na nananampalataya. May pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. May pag-asa sa gitna ng mga bagyo. Okay? May angkla sa lahat kalagitnaan ng bagyo. Sunod, Salmo chapter 31 verse 24. Mga awit 31 verse 24. Ito pa mga kapatid ko. Awit 31 verse 24. Verse 24. Ito pang sabi niya. Page 661. Kayo'y mangagpakalakas at mangagdalang tapang ang inyong puso. Sino? Kayong lahat na nagsisiasa kay Amang Yahweh. Sino daw? Tayo. Tayo na nagsisiasa kay Amang Yahweh ay dapat magpakalakas. Magpakatapang. Meaning manatiling tapat sa pananampalataya. Alam natin na may darating na mga pagsubok sa buhay. Kagustuhan ni Amang Yahweh o anong tawag dito? Kagustuhan o kaya ibinigay niya. Pinahintulutan niya para malaman natin kung hanggang saan ang ating pagtitiwala. Ito'y kalooban ng Ama, kapatid ko. Kaya tanggapin natin, sabi ni Saulo, nang may pasasalamat. Okay? Puntahan naman natin si Jeremiah. Dahil may sinasabi si Jeremiah sa lakad ng isang tunay na nananampalataya. Jeremiah chapter 18 verse 12. Ito naman ang sabi ni Jeremiah, isang propeta sa Lumang Tipan. Jeremiah chapter 18 verse 12. Ito. Page 855. Ito. Sa mga hindi nananampalataya o sa mga nakikinig pero hindi anong tawag dito? Nakikinig pero hindi nakakaunawa. Nananampalataya pero walang mga gawa. Hindi tunay na nananampalataya. Ito, ang sabi ng ating Ama kay Jeremiah. Verse 12. Ngunit kanilang sinabi sa mga nakikinig na hindi naniniwala, sa mga nakikinig na hindi nananampalataya, na hindi anong tawag dito? Na hindi nakakaunawa ng kanyang salita. Ibang parang hindi mo maintindihan ano mang gawin mo. At patuloy mo pa rin ginagawa yung mga gusto mong gawin. Eto. Ngunit kanilang sinabi, walang saysay. Walang saysay yung mga salitang narinig mo. Walang saysay yung mga binasa nating mga letra.
Walang saysay yung mga patutuon ng mga kapatid na narinig mo dahil walang nagbago sa iyo. Ni hindi naantig ang puso mo sa mga salitang narinig mo. Ni hindi ka nabigyan ng pag-asa na kailangan mo ng pag-asa. Walang bearing. Walang saysay, sabi niya. Sapagkat kami ay magsisisunod sa aming sariling mga katha. Ito pa rin ang gagawin mo, ang iyong sariling mga katha. At magsisigawa bawat isa sa amin ng ayon sa katigasan ng kanya-kanyang masamang puso. Ito ang nakikita natin sa kapaligiran natin. Mga sabaman tayo at ubusin man natin ang ating panahon sa pangangasaba sa isang taong ayaw tumigil sa paggawa ng kasamaan at hindi nakakaunawa sa salita ng Ama, ito ang sasabihin nila sa iyo. Nakita ko ito sa aking mga kamag-anak. Nakita ko ito sa aking mga mahal sa buhay. Mismong kapitbahay namin na aming mga kamag-anak. Wala silang naririnig. Wala silang naiintindihan. Patuloy pa rin sila sa kanilang mga gawa. Ito ba'y nakikita rin ninyo sa inyong mga mahal sa buhay? Yung mga humihingi ng tulong sa inyo na inyong mga tinutulungan, may nagbabago ba sa kanila para luwalhatiin si Amang Yahweh? Wala, kapatid ko, di ba? Dahil ganito ang kanilang mga iniisip. Walang saysay, sabi nila. Magkakaroon lang ng saysay kapag tutulungan mo at mangangailangan sila. Ikaw naman, tulong ka ng tulong. Mabuti. Dahil nakakatulong ka pero talasasin mo. Kung walang saysay, sayang ang tulong na ibinibigay mo. Alalahanin mo. Pagpapala yun ni Amang Yahweh sa iyo. Ibigay mo at gamitin mo sa dapat mong paggamitan ng may katuturan. Huwag mong itapon sa aso or ibigay sa mga baboy ang mga bagay na banal. Okay? Roma. Balikan natin ang salita ni Apostol Saulo sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 12 and 13. Roma 12, chapter 12. Roma chapter 12, verse 12 and 13. Ito. Roma 12, 12 and 13. Page 1348. Ito. Mga galak sa pag-asa. Mga galak sa pag-asa. Magmatiisin sa kapighatian. Mapagtiis. Mga galak. Magmatyagain sa panalangin. Hindi napapagod sa kakapanalangin. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal. Mapagbigay sa pangangailangan ng mga banal. Sinong mga nangangailangan? Ang mundo? Hindi. Ang mga kapatid mo na hindi nananampalataya? Hindi. Ang mga kamag-anak mo na hindi nananampalataya? Hindi silang sinasabi dito ni Saulo. Ang mga nangangailangan na mga banal. Ang mga nangangailangan na kapareho mo na may pananampalataya sa ating rabay. Sila daw ang iyong dapat damayan sa oras ng kanilang kagipitan. Tandaan mo, kapatid ko, isinulat ito ni Saulo sa mga taga-Roma dahil marami din siyang nakikitang mga nananampalataya na ang mga tinutulungan ay yung mga kamag-anak nila na hindi nananampalataya. Pero sabi ni Saulo, damayan mo yung pangangailangan ng sino? Ng mga banal para lalong magtumibay ang kanilang pananampalataya. Doon sa mga hindi nananampalataya, walang bearing ang tulong mo. Dahil ang ribulto nila, ang kanilang pasasalamatan, hindi si Amang Yahweh. Tandaan mo, kapatid ko, babalik sila doon. Maalala mong sinabi niya, ang baboy, paliguan mo man, pagkatapos mong hugasan, damitan, babalik sa pusali. Ganon yung mga kamag-anak natin na humihingi ng tulong na hindi naman lumuluwalhati kay Amang Yahweh. Sinasayang mo ang tulong na ibinigay mo sa kanila. Hindi ito lakad ng isang tunay na nananampalataya.
Pagsabihan mo na sila'y magpasalamat kay Amang Yahweh. Pagsabihin mo na makinig ng aral ni Amang Yahweh. Baka sakaling maawa si Amang Yahweh sa kanila. Ito ang mas mabisang tulong na may bibigay mo sa kanila. Huwag yung pinansyal dahil baka kailangan ka lang nila kapag pinansyal na bagay. Ibigay mo ang aral na inaaral natin. Then, pag nakita mong interesado sila, then, unti-unti, makikita mo, bubuksan ni Amang Yahweh ang puso mo, pati mga kamay mo para tulungan sila. Pero kung hindi nila, bibigyan ng halaga yung aral na binibigay mo sa kanila, kapatid ko, inaayawan nila si Amang Yahweh, ayawan mo rin ang pagbibigay ng tulong sa kanila dahil hindi sa iyo ang ibinibigay mong tulong. Galing yan kay Amang Yahweh. Kaya maghunos dili ka, kapatid ko. Alam ko, marami tayong kamag-anak. Marami tayong mga mahal sa buhay. Pero kung hindi sila nananampalataya, anong sabi ni Saulo? Damayan ang mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy, buksan ang iyong mga kamay sa mga nangangailangan. Pero ibigay mo ang pangangailangang spiritual, baka sakali matuto sila at makinig sila sa salita ni Amang Yahweh. Then magbago sila ng buhay. Pag tumulong ka, samahan mo ng aral ni Amang Yahweh. Doon mo makikita kung gusto nilang makilala si Amang Yahweh o hindi. O dahil gusto ka lang nila dahil sa iyong mga ibibigay na tulong. Malalaman mo, kapatid ko. Ako mismo nakapagpatunay sa mga kamag-anak ko. Kaya pag may nababasa ako sa Facebook, Messenger, at nakikita kong wala silang pagbabago, hindi na ako kumikibo. Hindi na ako kumikibo. Dahil walang pagbabago. Okay? Hindi yun kasalanan sa iyo, kapatid ko. Dahil narinig mo ang sinabi ni Saulo. Tulungan mo yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Narinig mo ang sabi ng rabay, ang ating mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, ang ating mga ina, ay ang gumaganap sa kalooban ni Amang Yahweh. Yung mga tinutulungan mo na hindi mo, na kapatid mo, kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay, hindi gumaganap sa kalooban ni Amang Yahweh, hindi mo sila kapatid, sabi ng rabay. Hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Efeso chapter 1 verse 18. Efeso chapter 1 verse 18, page 1397. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. Ngayon, narinig mo kung paano lumakad ang isang mananampalataya. Kung paano mamuhay ng may pananampalataya, may pag-asa, may galak, may pagtiis, manatili sa pananampalataya, manalangin araw-araw, buksan ang iyong mga kamay sa mga nangangailangang kapatiran, laging magpasalamat. Binuksan ni Amang Yahweh ngayon, kapatid ko, ang puso mo upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Ito ang dahilan kung bakit ka tinawag. Sa pag-asa na ibinabandila sa iyo na maging buhay mo araw-araw. Kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal, para makita mo na sa ating nananampalataya may pagpapala. Uulitin ko uli. Hindi hahayaan ni Amang Yahweh na hindi ibigay ang ating mga hinihiling ayon sa kalooban ng Ama. Naririnig niya ang ating mga hinaing. Kaya ipapadala niya ang tulong sa iyo. May pagtitiis ka, kapatid, para hintayin ang tulong niya. May galak ka, kapatid ko, habang hinihintay mo. May pasasalamat ka, hindi pa man dumarating. At nananatili ka sa Kanya, bagamat hindi mo alam kung kailan darating ang hinihintay mo. And then panglima, alam mo, lalong titibay ang iyong pananampalataya. Kaya, kapatid ko, kalastasin mo ang pagpapalang ibinibigay ni Amang Yahweh sa iyo sa aral ng rabay sa atin sa araw na ito. Unang Tesalonica, chapter 1, verse 3.
Ito, page 1417. Na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Elohim at Ama ang inyong mga gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig. Ako'y natutuwa at nagpapasalamat ako sa Rabay sa mga naririnig ko sa inyo. Kaya pag nananalangin ako, sabi ko, dagdagan ang ating pananampalataya at ang pagpapalang ibinibigay sa atin ay huwag tumigil, kundi magtuloy-tuloy habang hinihintay natin ang ating Rabay. Mga kapatid ko, natutuwa ako bilang kapatid nyo sa pananampalataya ang inyong mga patutuo. At alam ko natutuwa din ang Rabay. Itong sinasabi ni Saulo na ipinahahatid natin sa harapan ng ating Ama at Elohim ang ating mga patutuo. At ako'y natutuwa sa inyong mga patutuo. At ako'y natutuwa. At pagtitiis sa pag-asa sa ating Rabay Yeshua Messiah. Lalo na kaninang nagsasalita si Madam Bilin, ako'y naiiyak. Sa tuwa, dahil alam ko naranasan niya uli ang pagpapala ng Rabay sa kanyang pagpapagaling. Etong sinasabi ng ating apostol na si Saulo. Idulog natin sa ating Ama ang ating mga pasasalamat, ang ating mga patutuo. Ibandila natin, iparinig natin sa Kanya yung ating pasasalamat, ang ating pagkatuwa sa pag-asa na binigyan niya sa atin, at dumarating yung ating mga hinihiling sa tamang oras, in His time. In His time. Kaya kapatid ko, lumakad tayo ng may pagtitiwala sa ating pananampalataya. Titus. Ito. Malapit na kapatid ko. Pagdamutan niyo ako, dalawa na lang. Sulat ni Apostol Saulo kay Titus. Titus chapter 3 verse 7. Page 1440. Ito, ang isang pag-asa natin na dapat nating panghawakan hanggang wakas. Upang sa pagkaaring ganap sa atin, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, inari daw tayong ganap ng Rabay. Ayon sa kanyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa saan? Sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Ito naman ang ating goal at the end of the day. Ang maging tagapagmana tayo sa buhay na walang hanggan at tumira tayo sa kaharian ng Ama na nasa kalangitan ngayon pero ibababa niya dito sa lupa at makikitira sa atin na tao after mapatunayan natin ang ating pananampalataya hanggang wakas. Kapatid ko, wala kang excuse kung paano tayo mabuhay dito sa lupa. Narinig mo kung paano lumakad ng may pananampalataya. Huling talata ko na ito kay Apostol Pedro. Unang Pedro chapter 1 verse 13. Huling talata na natin ito mga kapatid ko. Okay? Anong sabi ni Apostol Pedro? Ito, page 1467. Unang Kipa, first Kipa, Kipa Aleph. Unang Pedro chapter 1 verse 13. Kaya't inyong bigkisin, alin? Ang mga baywang ng inyong pag-iisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa. Kanino? Sa ating Rabay. Sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ng ating Rabay Yeshua HaMashiach. Ito ang ating pag-asa na sa ating Rabay. Dahil ang biyaya ay galing sa Kanya. Ang ating kaligtasan ay galing sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay galing sa Kanya. Ang ating lahat ng pagpapala ay galing sa Kanya. At ang ating buhay, lahat-lahat ay galing sa Kanya. Kaya mga kapatid ko, I'm hoping and praying na nalubos ko ang ating pananampalataya kung paano lumakad ng maayos at totoo ayon sa pagpapalang aral na ibinigay ng Rabay. Lumakad tayo sa pananampalataya ng may pag-asa
may galak, may pagtitiis, nananatiling tapat sa dami ng mga pagsubok, patuloy na magpasalamat sa lahat ng mga bagay na dumarating sa ating buhay, at sa pag-asa na makakamit natin ng buhay na walang hanggan. Ganapin natin ang kalooban ng ating Ama. Tayo ang magiging tagapagmana ng kanyang kaharian. Tayo ay magkakapatid ayon sa sinabi ng Rabay na gumaganap ng kanyang kalooban. Mga kapatid ko, ito ang aral ng Rabay sa atin. Hallelujah. Katulad ng babaeng ito, nang siya'y nabiyayaan, dati-rati siya'y tagamundo. Wala siyang parte sa buhay na walang hanggan. Actually, wala kang mababasa ng mga mahal niya sa buhay na natutuwa sa kanya. Baka itinakwil pa nga siya dahil mag-isa lang niya sinasabi na nabubuhay. Pero siya'y nagpasalamat ng buong buo nang mabiyayaan siya ng Rabay at mapatawad siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan. At sinabi sa kanya ng Rabay, humayo ka at huwag nang magkasala. So, posible na hindi na magkasala. Totoo yan. Dahil ang buhay natin ay sa isang araw lamang ibinabase ng ating Rabay. Yung nakarang mga araw, forfeited na yun. Wala na yun. Dahil bago tayo matulog sa gabi, inihihingi natin ng kapatawaran ang ating mga nagawang kasalanan, sinadya man o hindi. Huwag niyong kalilimutan. Para paggising natin sa umaga or hindi man tayo gisingin ng ating Rabay, sigurado tayo, malinis tayong haharap sa ating Ama at sa ating Rabay sa araw ng paghuhukom. Umaga, magpasalamat. Huwag kang maging ingrato, kapatid ko. Magpasalamat tayo, sabi ni Apostol Pedro, sa anumang bagay na dumating sa buhay natin. Kaya ang babaeng ito, nang mabigyan ng pagkakataon para ipakita naman niya kung gaano niya pinasalamatan ng ating Rabay, kinuha niya yung pinaka mahal na material na bagay na pag-aari niya, na ayon sa kwento, 1 taong sahod ang katumbas. Ibinuhos niya ito ng buong buo sa ating Rabay. At nang ginawa niya ito, may kumontra. Sabi ng mga kumontra, hindi ba alam ng babaeng ito na ito'y pwedeng ipagbili at ibigay sa mga mahihirap? Pero anong sabi ng Rabay? Hayaan niyo siya. Siya'y gumawa ng mabuti. Ang mga mahihirap ay lalagi sa inyo. Tama. Ang ibig sabihin ng Rabay, mayroon at mayroon sa ating mga nananampalataya ang mangangailangan ng tulong ng bawat isa. Buksan natin ang ating mga kamay pag dumating ang panahon na iyon. Huwag nating pagdamutan dahil ang pagpapalang ibinigay sa atin ay para sa lahat ng mga nangangailangan. Ano po? Kaya sinabi ng Rabay, siya'y gumawa ng mabuti. Inihanda niya ang aking katawan sa kanyang kamatayan. Kaya sabi ng Rabay, kapag kayo nangaral ng mabuting balita, ano yung mabuting balita natin ngayon? Kung paano mamuhay ng may pananampalataya. Lumakad sa pananampalataya. Kaya sabi ng Rabay, siya'y gumawa ng mabuti. Kaya naman mga kapatid ko, ikwinento ko sa inyo ang ginawa ng babaeng ito bilang alaala sa kanya na ayon sa kautusan at bilin ng Rabay. Hallelujah! Salamat po sa lahat. Pagpalain po kayong lalo ng Rabay at ang kanyang awa at kagalingan ay sumaating pong lahat. Hallelujah! Shalom!